Valis Education 8, Term 1, Learning Competency 6A, nakapagpapahayag ng mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Ngayong araw sisimulan natin ang bagong aralin tungkol sa simpleng pamumuhay o payak na pamumuhay bilang isang paraan ng pag-iingat sa kalikasan. Paano nga ba makatutulong ang pagiging simple sa ating kalikasan? Yan ang aalamin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng simple o payak na pamumuhay? Ang payak na pamumuhay ay isang kusang loob na desisyon na bawasan ang labis na konsumo o ang pagbili at paggamit ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ayon sa Investopedia, ito ay isang lifestyle na iniiwasan ng luho upang mabuhay ng mas makabuluhan at makatulong sa kalikasan. Dagdag pa ng Wikipedia, ang simpleng pamumuhay ay ang pagbabawas ng gamit, pag-iwas sa labis na paggamit ng teknolohiya, at pagtitipid sa pera. Sa madaling salita, simple pero kontento. Hindi ibig sabihin nito na dapat ay wala ka, kundi marunong kang makontento at mas inuuna mo ang mahalaga kaysa sa panandaliang luho. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang kalikasan. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa ating paligid na hindi gawa ng tao, tulad ng lupa, tubig, hangin, mga halaman at hayop at liwanag ng araw. Ang kalikasan ay hindi lang basta paligid. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan upang mabuhay, tulad ng lupa na kung saan tumutubo ang iba't ibang gulay at prutas na nagbibigay pagkain sa atin. Ang tubig tulad ng ilog na pinagmumulan ng ating inumin at mga isda. Ang hangin na ating hinihinga at ang mga halaman at hayop na bahagi ng ecosystem na nagbibigay ng balanse sa ating mundo. Ano naman ang ibig sabihin ng likas na yaman? Ang likas na yaman ay mga yaman na galing sa kalikasan, gaya ng kahoy mula sa kagubatan, isda sa dagat, tubig tabang mula sa ilog, at mineral mula sa lupa. Ayon sa economics, tinatawag itong scarce resources dahil may hangganan ang supply nito. Ibig sabihin, kung hindi tayo magtitipid o gagamit ng wasto, maaari itong maubos. Kaya kung gusto nating magpatuloy ang buhay, dapat nating pangalagaan ang kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang payak na pamumuhay, dahil ito ang susi sa pag-iingat ng ating pinagkukunan ng buhay. Upang lalong maging madali ang ating pag-unawa sa payak na pamumuhay, alamin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng needs o pangangailangan sa wants o kagustuhan. Ang mga pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na mahalaga para tayo'y mabuhay ng ligtas, malusog at maayos. Ayon sa The Muse, ito ang mga bagay na dapat unahin sa lahat dahil sila ang batayan ng ating pang-araw-araw na buhay. Sabi naman ng Metrobank, ang mga pangangailangan ay dapat planuhin at i-budget ng maayos. Hindi pwedeng pabayaan dahil ito ang mga gastusing hindi pwedeng tanggalin. Ang mga halimbawa nito ay ang tubig, pagkain at gamot. Ang wants sa kabilang banda ay hindi masama, pero ito ang mga bagay na hindi natin kailangan para mabuhay. Ayon ulit sa The Muse, ito ay para lang sa kasiyahan o dagdag ginhawa. Sabi ng Metrobank, pwede natin itong ipagpaliban kung kailangang magtipid. Ang mga halimbawa nito ay milk tea, bagong cellphone, o pamimili ng bagong rubber shoes. Kapag alam natin ang pagkakaiba nito, mas madali nating mapipili ang payak at responsableng pamumuhay. Kapag ipinagpauna natin ang ating mga kagustuhan o wants, merong nagbabantang panganib. Una, labis na paggastos at utang. Kapag inuna natin ang wants, mga bagay na gusto lang pero hindi naman talaga kailangan, napapagastos tayo ng higit sa kaya natin. Minsan kahit kulang na ang budget para sa pagkain, gamot o kuryente, ipinipilit pa rin ang pagbili ng bagong cellphone, branded shoes o pagkain sa labas. Sa kalaunan, nauuwi ito sa utang. Minsan credit card, minsan hulugan, minsan utang sa kaibigan. Pero ang ending, stress, guilt, at pagkabaon sa problema sa pera. Ang hindi pag-prioritize ng needs ay isang uri rin ng kapabayaan sa sarili. Pangalawa, pagdami ng basura at polusyon. Ang patuloy na pagbili ng wants ay nagdudulot ng labis na basura. Araw-araw, bilyon-bilyong packaging mula sa pagkain, online shopping at gadgets ang itinatapon. Kung hindi ito maayos na naitatapon, nauuwi ito sa mga ilog, kanal at dagat. May iba pang uri ng polusyon na galing sa labas ng produksyon, polusyon sa lupa,
dahil sa bundok ng basura na hindi nabubulok, polusyong tubig dahil naman sa mga kemikal at basura na itinatapon sa ilog at dagat, polusyong hangin galing sa pabrika at sasakyang naglalabas ng usok, at sound pollution o polusyong ingay galing naman sa mas maraming sasakyan, negosyo at commercial areas. Kapag lahat ay laging bumibili ng bago, ang epekto nito ay bumabalik din sa atin sa pamamagitan ng maruming hangin, maduming tubig, at maruruming kapaligiran. Pangatlo, pagkaubos ng likas na yaman. Bawat binibili nating produkto, kahit maliit, ay gumagamit ng likas na yaman. Kahit isang simpleng sinelas, may rubber na galing sa puno. Ang gadgets ay may metal na galing sa minahan. Ang damit ay gumagamit ng tubig, lupa at enerhiya para maproseso. Kapag sobra-sobra ang pagkonsumo, lalo na ng mga wants o kagustuhan, tumataas ang demand sa produksyon. Ibig sabihin, mas maraming kahoy ang pinuputol, mas maraming langis at mineral ang hinuhukay, mas maraming enerhiya ang ginagamit. Sa economics, tinatawag itong overexploitation. Hindi na nakakabawi ang kalikasan dahil sa bilis ng pagkonsumo ng tao. Kung hindi natin babaguhin ang ugali ng labis na pagbili, darating ang araw na ubos na ang mga yaman ng mundo at tayo rin ang apektado. Ngayong malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang kalikasan sa ating buhay, mahalaga ring pag-isipan kung paano tayo bilang mga kabataan ay makakatulong sa pangangalaga nito. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pamumuhay ng payak o simple. Hindi maluho, hindi labis, hindi mapagwaldas. Hindi ito nangangahulugang pagtitipid lang, kundi ito'y pagsasabuhay ng mga ugali at gawi na nagpapakita ng malasakit sa sarili, sa kapwa at sa kalikasan. Alamin natin ang 6 na konkretong paraan ng pamumuhay ng payak o simple na maaari nating maisabuhay araw-araw. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay marunong pumili kung ano ang mahalaga. Hindi siya agad bumibili ng bagong bagay kung hindi naman kailangan. Inuuna niya ang edukasyon, kalusugan at pagkain bago ang luho. Sa ganitong paraan, nababawasan ang labis na paggastos at hindi nasasayang ang likas na yaman. Halimbawa, imbis na bumili ng bagong cellphone, inuna mo ang pagbili ng school materials. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay hindi umaasa sa kuryente at teknolohiya sa lahat ng bagay. Mas pinipili niyang gamitin ang liwanag ng araw, natural na hangin, at gumagawa ng bagay habang hindi pa gabi. Ang ganitong paraan ay nakatutulong sa pagbabawas ng konsumo ng kuryente na mula sa fossil fuels, isa sa mga sanhi ng polusyon at global warming. Halimbawa, ginagawa mo ang takdang aralin habang maliwanag pa at hindi mo agad binubuksan ang electric fan o ilaw. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay pinipiling bumili ng kaunti ngunit matitibay. Mas iniisip niya ang tibay kaysa dami. Ayon sa mga eksperto, ang dekalidad na gamit ay mas tumatagal at nakababawas sa basurang napupunta sa kalikasan. Makakatipid ka na, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Halimbawa, bumili ka ng matibay na backpack na magagamit mo buong taon kaysa bumili ng 3 mumurahin na madaling masira. Ang isang taong may simpleng pamumuhay ay marunong mag-reuse. Kapag kaya pang gamitin ng isang bagay, ginagamit niya ito ulit imbis na bumili agad ng bago. Ang habit na ito ay nakatutulong sa waste reduction at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Halimbawa, ginamit mong notebook ang mga pahina na hindi pa nagagamit mula sa mga luma mong notebook. Ang isang taong may simpleng pamumuhay ay hindi nagpapadala sa luho, bisyo o utang. Hindi siya nagpapadala sa panandaliang saya mula sa bisyo o sobrang paggastos. Mas inuuna niya ang disiplina kaysa inggit o pressure. Dahil dito, nababawasan ang packaging waste, energy consumption at basura na dala ng sobrang pagkonsumo. Halimbawa, imbis na bumili ng milk tea araw-araw, nagdadala ka na lang ng tubig sa sarili mong tumbler para makatipid at makaiwas sa basurang plastic. Ang isang taong may payak na pamumuhay ay nagdiriwang sa simple ngunit makahulugang paraan. Hindi niya kailangan ng engrandeng party para maipakita ang saya at pasasalamat. Kapag simple ang selebrasyon, mas kaunti ang basura at mas maingat ang paggamit ng resources tulad ng kuryente at pagkain. Halimbawa, nagdaos kayo ng kaarawan sa bahay gamit ang lutong pagkain, reusable utensils at panalangin bilang pasasalamat.
Ang payak na pamumuhay ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa gastos, kundi ito ay pagpili ng maingat, makabuluhan, at makakalikasang paraan ng pamumuhay tulad ng pag-alam sa mga prioridad, hindi pagiging palaasa sa teknolohiya at kuryente sa lahat ng pagkakataon, pagbili ng kakaunti ngunit matitibay na kagamitan, pagbibigay halaga sa mga bagay na mayroon ka at pagre-reuse, pag-iwas sa luho, bisyo at pangungutang, at simpleng pagdiriwang. Para sa pagninilay, sagutin natin ang mga tanong na ito. Sa anim na paraang tinalakay, alin ang ginagawa mo na? Alin ang gusto mong simulang gawin at bakit? At paano mo may papakita na ang iyong simpleng pamumuhay ay may malasakit sa kalikasan? Ang mga tanong na ito hindi lang para sagutin, kundi para maging salamin ng ating sariling pamumuhay. Tapat nating tanungin ang sarili, ako ba ay nagpapakita ng malasakit sa kalikasan sa mga simpleng paraan? May mga kailangan ba akong baguhin sa aking nakasanayang pamumuhay? Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula lang sa isang maliit na desisyon at nagtatapos sa malaking epekto sa mundo. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang simpleng pamumuhay ay isang paraan ng pag-iwas sa luho, bisyo at labis na paggastos. Ito ay tama. Ang payak na pamumuhay ay isang paraan ng pag-iwas sa luho, bisyo at labis na paggastos. Number 2. Kapag mas marami kang gamit, mas nakakatulong ka sa kalikasan dahil mas kumpleto ang iyong pangangailangan. Ito ay mali. Mas maraming gamit ay nangangahulugang mas maraming basura at sobrang konsumo ng likas na yaman. Number 3. Ang taong kontento ay hindi agad nagpapalit ng gamit kung ito ay maayos pa. Ito ay tama. Ang taong kontento ay pinapakinabangan pa ng gusto ang gamit habang ito'y maayos pa. Number 4. Ang paggamit ng natural na liwanag at hangin ay isa sa mga gawi ng isang simpleng pamumuhay. Ito ay tama. Ang paggamit ng natural light at hangin ay isa sa mga paraan ng simple at eco-friendly na pamumuhay. At number 5, ang engranding pagdiriwang ay kinakailangan upang maipakita ang tunay na halaga ng isang okasyon. Ito ay mali. Hindi kailangang enggrande ang pagdiriwang. Mas mahalaga ang kahulugan at samahan kaysa gastos. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 6B, nahihinuha na ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo ay kailangan bilang pakikiisa ng tao sa pag-iingat sa kalikasan. Naaalala niyo pa ba ang pinag-usapan natin kahapon? Ang payak na pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Ayon sa Investopedia, ito ay pamumuhay kung saan iniiwasan natin ang sobrang gamit at konsumo para mas makapamuhay tayo ng makahulugan at hindi makasira sa kalikasan. Dagdag pa ng Wikipedia, bahagi ng ganitong pamumuhay ang pagbabawas ng gamit o ari-arian, mas kaunting pag-asa sa teknolohiya at pagtitipid. Hindi para maghirap, kundi para mas bigyang halaga ang mga tunay na mahalaga sa buhay. Ang wastong pagkonsumo ay ang paggamit ng mga produkto at serbisyo ayon lamang sa tunay nating pangangailangan, hindi sa luho o sobra-sobrang pag-aaksaya. Isa ito sa mga ugali ng isang taong may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ayon sa Sustainable Development Goals ng United Nations, ang responsible consumption o wastong pagkonsumo ay nangangahulugang pagbabawas sa paggamit ng likas na yaman, pag-iwas sa mga materyales na may lason, at pagpapaliit o pagbabawas ng basura at polusyon, mula sa simula hanggang matapos ang paggamit ng isang produkto. Sa madaling salita, iniisip natin ang epekto ng ating konsumo sa buong buhay ng isang bagay, mula sa paggawa nito, paggamit, hanggang sa pagtatapon. Kapag tayo ay bumibili ng bagay na talagang kailangan lang, nagtatagal, at hindi nakakasama sa kalikasan, tayo ay nagpapakita ng wastong pagkonsumo. Ngayon, paano naman nag-uugnay ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo sa pag-iingat sa kalikasan? Ganito, kapag payak ang pamumuhay natin, hindi tayo maluho. Hindi tayo bili ng hindi kailangan. Kapag wasto naman ang pagkonsumo natin, iniisip muna natin, kailangan ko ba talaga ito? Makakasira ba ito sa kalikasan? Kung pinagsama natin ang dalawa, ang simpleng pamumuhay at ang wastong pagkonsumo, ginagawa nating layunin ang hindi makasama sa kalikasan. Isa itong anyo ng pakikiisa. Hindi tayo tahimik lang na nanonood habang nasisira ang kapaligiran. Gumagawa tayo ng paraan sa pamamagitan ng ating sariling pamumuhay.
Ito ang gusto nating mahinuhang katotohanan ngayon, na ang simpleng pamumuhay at wastong pagkonsumo ay aktibong hakbang para ingatan ang ating mundo. Ngayon na ipakita na natin kung paano ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo ay nakakatulong sa pag-iingat sa kalikasan. Ngayon naman, suriin natin ang ilang sitwasyon sa mga susunod na slides. Pansinin natin kung paano ang mga tauhan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran sa kanilang simpleng pamumuhay. May matututuhan tayong lahat mula sa kanilang mga halimbawa. Araw-araw gumagamit si Igris ng shower sa kanyang paliligo na inaabot ng 20 hanggang 30 minuto. Subalit nang mabalitaan niyang may panganib ng kakapusan ng tubig ang kanyang komunidad dahil sa tag-init, agad niyang binago ang kanyang paraan ng pagligo. Mula sa paggamit ng shower, siya ay gumamit na lamang ng tabo at nililimitahan niya ang paggamit ng tubig sa isang timba. Mga tanong: anong pagbabago ang ginawa ni Igris? Paano ito nagpapakita ng payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo? Bakit kailangan ni Igris na baguhin ang kanyang paraan? Araw-araw ay bumibili si Beru ng bottled water sa tindahan bago siya pumasok ng paaralan. Sa loob ng 1 linggo, nakakaipon siya ng 5 bote na hindi niya naitatapon ng maayos. Nang mapansin nito ng kanyang advisor, kinausap siya nito tungkol sa disadvantage ng gawaing ito sa kanyang sarili at sa kalikasan. Simula noon, nagdadala na siya ng sariling tumbler mula sa bahay upang makatipid at mabawasan ang kanyang basurang plastik. Mga tanong: bakit mahalaga ang desisyon ni Beru na gumamit ng reusable items? Paano ito nagpapakita ng simpleng pamumuhay at matalinong paggamit? Bakit kailangan ni Beru na baguhin ang kanyang paraan? Nang makatanggap ng dagdag na baon si Bellion mula sa kanyang nanay, naisip niyang bumili ng bagong modelo ng cellphone na ginagamit din ng kanyang mga kamag-aral. Gayunpaman, maayos pa at gumagana ng mabuti ang cellphone na ginagamit niya sa kasalukuyan. Naisip niyang hindi naman ito tunay na kailangan at mas makabubuting ipunin na lang niya ang sobrang pera sa kanyang baon. Dahil dito, pinili niyang huwag nang bumili at gamitin na lamang ang bagay na mayroon siya. Mga tanong: ano ang ginawa ni Bellion sa halip na bumili agad ng bago? Paano ito nagpapakita ng payak na pamumuhay? Bakit mahalaga ang naging pasya ni Bellion? Ngayon, titingnan natin ang 3 simpleng paraan mula sa Rights of Nature PH para pangalagaan ang mga likas na yaman. Pero isusulat natin ito sa Filipino para mas madali nating mayugnay sa payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo. Una, iwasang magsayang ng yaman. Hindi lang tubig ang mahalaga, pati kuryente at gasolina. Ang maliit na gawain tulad ng pagpapatay ng ilaw kapag hindi ginagamit o tulad ni Igris na gumamit ng timba at tabo sa halip na shower ay malaking tulong na. Pangalawa, gumamit ng mga reusable items. Tulad ni Beru na nagdala ng sariling tumbler sa halip na bumili ng bottled water. Sa paraang ito, may konkretong aksyon tayo na hindi nagdadagdag sa basurang plastik. At ikatlo, bumili lang ng kailangan mo. Tulad ni Bellion na kahit may dagdag na baon, pinili niyang gamitin muna ang kasalukuyang cellphone. Ibig sabihin nito, hindi tayo dapat madala sa luho na magiging sanhi ng sobrang paggawa at paggamit ng likas na yaman. Ang 3 ito ay hindi mataas na expectations. Hindi kailangang maging bayani. Pero kapag ginawa natin ito sa araw-araw, ito ay aktibong pakikiisa na sa pag-iingat sa kalikasan. Ngayon balikan natin ang 2 mahalagang konsepto, ang payak na pamumuhay at ang wastong pagkonsumo. Sa unang tingin magkaiba sila, pero kung isipin ng mabuti, magkaugnay ang kanilang layunin at epekto. Ang payak na pamumuhay ay isang uri ng pamumuhay kung saan pinipili natin ang simple, hindi maluho at hindi labis. Iniiwasan natin ang paggastos sa mga bagay na hindi kailangan at mas pinapahalagahan natin ang gamit na mayroon tayo. Ang wastong pagkonsumo naman ay ang paggamit ng mga produkto o yaman ayon sa tunay nating pangangailangan. Hindi ito basta pagtitipid lang. Ito ay pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman upang hindi ito maubos o masayang. Dito makikita natin ang kanilang pagkakatulad. Pareho silang may layunin na bawasan ang labis na paggamit, gamitin lang ang kailangan,
at maging bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Sa parehong paraan, tinuturuan tayo ng mga ito na maging makatao at makakalikasan sa ating pamumuhay. Sa madaling salita, ang isang taong namumuhay ng payak ay kadalasang may wastong pagkonsumo. At ang isang taong responsable sa kanyang konsumo ay karaniwang hindi maluho, kaya magkaugnay sila. Kapag pinagsama, mas malaki ang ambag natin sa pag-iingat sa kalikasan. Hindi natin kailangang gumawa ng napakalaking hakbang para makatulong sa kalikasan. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon, gaya ng paggamit ng tumbler, pagtitipid ng tubig, o pag-iwas sa pagbili ng mga hindi naman talaga kailangan. Ngayon, pag nilayan mo, sa sarili mong buhay, saan ka pwedeng magsimula? Paano mo may papakita na kaya mong mamuhay ng payak at responsable para sa kapaligiran? Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo ay paraan ng pakikiisa sa pag-aalaga o pag-iingat sa kalikasan. Ito ay tama. 2. Mas mainam bumili ng mga bagay kahit hindi kailangan upang makasabay sa uso. Ito ay mali. 3. Ang paggamit ng reusable items ay isang hakbang sa pagpapababa ng basura sa kapaligiran. Ito ay tama. 4. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ginagamit mong tubig, basta nagbabayad ka naman. Ito ay mali. 5. Isa sa mga paraan ng simpleng pamumuhay ay ang paggamit ng kung anong meron bago bumili ng bago. Ito ay tama. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 6C, na isasakilos ang mga paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating aralin tungkol sa pamumuhay ng payak. Noong unang bahagi, tinalakay natin kung anong ibig sabihin ng simpleng pamumuhay at kung paano ito makakatulong sa kalikasan. Sa ikalawang bahagi naman, sinuri natin ang mga sitwasyon kung saan makikita ang ugnayan ng payak na pamumuhay at wastong pagkonsumo. Ngayong ikatlong bahagi, tayo na mismo ang gagawa ng hakbang. Sa pamamagitan ng isang group activity, isasagawa ninyo ang mga konkretong paraan kung paano ba isasabuhay ang kapayakan bilang ambag sa pag-iingat sa kalikasan. Bago tayo dumako sa bagong aralin, balikan muna natin ang mga paraan ng simpleng pamumuhay na ating tinalakay noong nakaraang araw. Tandaan natin, ang payak na pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa pagpili ng tamang pamumuhay na hindi nakasasama sa kapaligiran. Paano ba natin makikilala ang taong may payak na pamumuhay? Ang taong may payak na pamumuhay ay alam niya ang kanyang prioridad. Mas inuuna niya ang mga kailangan kaysa kagustuhan. Hindi siya palaasa sa kuryente at teknolohiya sa lahat ng pagkakataon. Hindi siya nagpapadala sa mga uso. Wala siyang kinahuhumalingang luho, bisyo at utang, at mapagkalinga siya sa gamit at kalikasan. Lahat ng ito ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng kalikasan. Ngayon, talakayin natin ang isang pagpapahalaga, ang simplicity o kapayakan. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ito ay pagiging simple, hindi komplikado, direkta at tapat. Kapag tayo ay namumuhay ng payak, kalmado ang isip, malinis ang puso at hindi nakakabit sa luho at palamuti. Dagdag pa nito, ayon sa Living Values Education, ang simplicity ay pagtitipid. Paggamit ng yaman ng matalino, hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Ito rin ay paraan ng paggalang sa kalikasan dahil hindi tayo nag-aaksaya ng resources. Bakit mahalaga ang kapayakan o simplicity? Ang kapayakan ay isang pamumuhay na may mas kaunti pero mas makabuluhang pagpili. Kapag alam natin ang tunay na pangangailangan, hindi tayo basta-basta nadadala ng uso. Kapag payak ang ating pamumuhay, mas magaan ito sa isip, mas kaunting stress, at mas maraming espasyo para sa tunay na mahalaga, ang pamilya, relasyon at kalikasan. At higit sa lahat, ito ay paraan ng pagpapakita ng malasakit sa mundo. Mas kaunting basura, mas matalinong pagkonsumo, mas maayos na bukas. Ngayon ay dumako tayo sa ating performance task. Ang klase ay hahatiin sa mga grupo na may tig-7 kasapi. Bawat grupo ay pipili ng isang gawain mula sa mga pagpipilian. Sa pamamagitan ng napiling gawain, kailangang ipakita o isabuhay ang mga konkretong paraan ng payak na pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan.
Poster. Gumuhit ng poster tungkol sa simpleng pamumuhay bilang pangangalaga sa kalikasan. Dapat may slogan at makulay na larawan. Tula. Sumulat ng tula tungkol sa kahalagahan ng kapayakan at wastong pagkonsumo. Vlog. Mag-record ng 1 hanggang 2 minutong video na nagpapakita ng simpleng pamumuhay sa inyong sariling buhay o komunidad. Interview. Kapanayamin ng isang mapagkakatiwalaang matanda tulad ng guro, magulang o kapitbahay tungkol sa kanilang paraan ng simpleng pamumuhay at kung paano ito nakatutulong sa kanila. Infographic. Gumawa ng digital o manual infographic tungkol sa mga paraan ng payak na pamumuhay at epekto nito sa kalikasan. At news reporting. Gumawa ng Eco News Report tungkol sa epekto ng labis na pagkonsumo sa mga likas na yaman at mga hakbang para mabawasan ito. Bago kayo magsimula sa inyong napiling gawain, nais kong ipaliwanag kung paano kayo mabibigyan ng marka. May 4 tayong pamantayan sa pagmamarka. Bawat isa ay may maximum na 5 puntos lamang. Kaya ang kabuuang puntos ay 20. Una, ang nilalaman o clarity of message. Kailangang malinaw at madaling maunawaan ang mensahe ng inyong output. Dapat maipakita kung paano nakatutulong ang payak na pamumuhay sa pag-iingat sa kalikasan. Pangalawa, ang pagkamalikain o creativity. Bibigyang pansin kung gaano ka-unique o kaaya-aya ang inyong output. Ipakita ninyo ang talino at galing ng inyong grupo sa malikhaing paraan. Pangatlo, ang pagsisikap at pagtutulungan o effort and collaboration. Mahalaga na lahat ng miyembro ay may ambag. Makikita sa output kung kayo ay nagtulungan o isang tao lang ang gumawa. At panghuli, kaalaman sa paksa o understanding simplicity. Dapat makita sa inyong gawain na naiintindihan ninyo ang konsepto ng kapayakan at ang koneksyon nito sa pangangalaga sa kalikasan. Gawin ninyong makabuluhan, makatotohanan at totoo sa buhay ang inyong output. Ngayong araw, malinaw na nating nakita at naipakita ang kahalagahan ng kapayakan. Ang simpleng pamumuhay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi sa responsableng paggamit ng likas na yaman. Kapag tayo ay kontento, hindi tayo bumibili ng sobra-sobra. Kapag tayo ay hindi padalos-dalos sa pagkonsumo, mas kaunting basura ang nalilikha at mas kaunting likas na yaman ang nauubos. Ang bawat kilos ng isang taong may simple o payak na pamumuhay ay isang malaking ambag sa pag-iingat sa kalikasan. Ngayon, pag-isipan ninyo, ano ba ang kaya mong gawin bilang isang mag-aaral upang maisabuhay ang kapayakan? Pwedeng simple lang, katulad ng paggamit ng sariling lalagyan kapag kakain sa kantin, pagtitipid sa papel, o hindi pagbili ng hindi naman kailangan. Isulat ang iyong sagot ng taos sa puso. Tandaan, ang tunay na pagpapahalaga ay makikita sa ating kilos. At dyan po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!